Salamat sa mapagpalang na pagmamahal. Welcome to our 365 day devotion. Ako po si Alexander Gomez from Batch 2. At ang topic po na tatalakay natin ngayon ay bakit hindi na tayo pinakausap ni Lord ng katulad sa Bible. Yun po ang ating pag-aaralan ito po sa Genesis chapter 12 verse 1. At lesson po natin ang ating puso't isip sa magandang salita ng Diyos. Sabi dito na the Lord had said to Abraham, "Go from your country, your people and your father's household, to the land I will show you." Or sa Tagalog, sinabi ng Panginoon kay Abraham, "Umalis ka sa iyong lupain, sa iyong mga kamag-anak, sa bahay ng iyong ama, at pumunta ka sa lupain na ituturo ko sa iyo." Teachings. Why doesn't God speak to us audibly today? Number 1, Jesus is the final revelation of God. Si Jesus ang pinakakompletong pahayag ng Diyos sa sangkatauhan, sa kanyang buhay, mga aral, kamatayan at pagkabuhay niya. Pinapakita niya ang buong plano ng Diyos para sa kaligtasan. Hindi na kailangan magbigay pa ang Diyos ng bagong mensahe na hindi pa kay Jesus, dahil siya na ang katuparan ng lahat ng propesya at pangako ng Diyos. Pinakilala niya ang Ama at pinakita ang tunay na paraan upang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Teaching number 2, we already have the Bible as the Word of God. Ang Biblia ay ang konkretong salita ng Diyos, pinagdalaman ng lahat ng kailangan natin upang makilala siya, maunawaan ang kanyang kalooban at mamuhay ay dito. Dahil dito, hindi na natin kailangan hintayin ng malinaw na boses sa mga salamat. Sapat na ang Biblia bilang laban at pamantay ng ating pananampalataya. Ang lahat ng kailangan para sa kaligtasan at tamang pamumuhay ay nakasulat na sa kanyang mga salita. Teaching number 3, God speaks to us through the Word and the Spirit. Kahit hindi natin marinig ang Diyos sa pisikong paraan, patuloy siya na umusap sa atin sa pamamagitan ng kanyang salita at ang banal na Espiritu. Kapag binabasa at pinanamnam natin ang salita ng Diyos, ang Espiritu ang nabibigay kaliwanagan, paalala at pag-unawa sa tamang aplikasyon nito. Sa ganitong paraan, makikipag-usap pa rin ang Diyos sa ating araw-araw. Application number 1, believe in the sufficiency of the Bible. Dapat tayo magkaroon ng matibay na paniniwala na sapat ang Biblia upang gabayan tayo sa lahat ng aspeto ng buhay. Hindi natin kailangan humanap ng ibang revelation o mensahe na sa labas ng Biblia para malaman ang kalooban ng Diyos. Ang salita niya ay buo at walang kulang. Application number 2, test all teachings in light of the Bible. Hindi lahat ng pangaral o puro ay tamang at galing sa Diyos. Dapat na yung sarili at ikumpay natin ang mga narinig natin sa pamantayan ng Biblia. Kung hindi ikaw maano sa kanyang salita, hindi natin dapat ito paniwalaan o sundin. Application number 3, ask the Spirit's guidance as you study the Word. Hindi sapat ang basta magbasa ng Biblia na hindi humingi ng gabay ng sabay ng Espiritu. Ang Espiritu ang nabibigay ng tunay na pag-unawa at tumutulong na maisabuhay ang ating natutunan. Kaya bago magbasa ang mag-aaral ng salita, mahalaga magbasa at humingi ng kaliwanagan mula sa Diyos. Yun lamang po ang aking devotions. Maraming